Ako po si Sheila Nibal, 46 years old, nakatira sa Dasma, Cavite. Bali, before po ako magnegosyo ng ganitong pagbabasahan, nagtututor po ako ng mga estudyante sa elementary. Tapos po, at the same time, nagtitinda rin po ako ng mga tusok-tusok at saka mga ilang putahe ng ulam. Nagkaroon ng pandemic. So, paglipat namin dito noong 2022, nag-start ako ng mga banana cue, turon, maruya. Yun ang naging income namin mag-ina. Tapos one time, nung nakita namin yung umu-order sa amin ng basahan, nawalan na siya ng basahang bilog. Meron siyang 2 hardware, isang motor shop, tapos isang general merchandise. Tapos kinausap niya ako na, bakit hindi ka bumalik magbasahan? Tapos one time, kailangan na namin mag-stop ng banana cue, turon kasi nga, wala nang taga-deliver. Sabi ko, siguro mas maganda talaga magbasahan na. Sabi ng mama ko, pati ka bumalik. Sabi niya, ikaw lang naman yung iniintay. Tapos nag-start ako 7:50, parang sukli lang dun sa banana cue, turon. Di nag-start ako na ulit magbasahan. Di kumita na ako. Sa 30 bundles kasi, nagkaroon ako ng 800 times 4 kasi 40 yung isang bundle. Bali, ang 20 bundles, nakakahalaga ng 800. So, nagkaroon ako ng 2-4. So, yun na, nag-start na doon hanggang sa ito na. Nagkaroon na ako ng makina ulit. Tapos, napalitan ko na yung luma. Tapos, ayan, mas mabilis yan kumpara mo din sa una kong makina. Ngayon, may mga ilang kumukuha na rin sa akin dito. Nagbebenta sila dyan sa tricyclean. Sabi ko, kailangan natin kumuha ng e-bikes. Ako na yung magdi-deliver nung basahan namin. Yan po yung aking katuwang na din sa pagdi-deliver. Yung pag-tutor ko, kasabay ng pagbabasahan. Kasi ang pagbabasahan, 4 o'clock ng umaga, gigising ako. Tapos uupuan na siya para sa salansan. Pagdating ng 8 o'clock, mag-tutor ako ng panghapon na estudyante ang pasok nila, 2. Mag-i-start ako ng 8 to 9, 9 to 10. Kasi panghapon sila eh. Ang tapos ng 2 estudyante, 11 or just ganun. So, tapos, pagdating naman ng hapon, yung pang-umaga naman na estudyante na pumasok sa school, tututuran naman sila sa hapon. Meron akong 2 estudyante rin sa hapon na kumakain ng 1 to 2, 2 to 3 naman yung kanilang tutor hours. Kasi syempre, ang hirap maging single mom. Meron akong anak na 14 years old. Mag-isa ko lang talaga siya binubuhay. Sobrang hirap kasi kapag kailangan na pumunta sa school para umatin ng mga activity niya, hindi ako po pwede kasi kung hindi ako magtatrabaho, wala siyang baon kinabukasan. Maliwanag sa sarili niya na hati kami sa kahit na anong gawain. Natuto siya na mag-budget ng pera at mamalengke on his own. Ganun pa man, hanggang ngayon, mag-4 na taon na okay naman yung aming pinag-usapan o yung aming usapan sa sitwasyon naming dalawa. Kasi kahit masipag ka, kahit madiskarte ka na nanay, kung wala kang pagtitiwala sa Diyos, lahat ng yan baliwala eh. Baga, sa bawat araw na lumilipas, ang lagi ko lang pinanghahawakan, yung pagtitiwala ako na hindi niya ako pababayaan at subok ko naman sa araw-araw na lumipas hanggang ngayon sa awa tulong ng Panginoon. Hindi niya ako pinagutuman, hindi niya ako pinabayaan sa kahit na anong pinagdaanan ko. Sa mga single mom na katulad ko, na huwag tayong huminto sa paghahanap buhay, maliit man yan, malaki man yung income na meron tayo, yung mahalin natin, ano man yung meron tayong pinagkakakitaan. Ngayon, doon sa mga anak naman na usapan ng nanay at mga anak, nasa kasunduan nyo naman yan eh. Ipaunawa nyo lang sa anak nyo kung anong sitwasyon. Tapos, syempre, sabayan nyo na rin ng panalangin na higit nila talagang maunawaan yung sitwasyon. Kumaga, meron silang parang puwang sa isip at puso nila na unawain tayo, mga nanay. Yan, tiwala lang sa Diyos, tapos samahan nyo ng sipag, kahit single mom kayo, sa awa tulong, makakamit nyo rin yung pangarap na gusto ninyo para sa mga anak ninyo.
Ipagtiwala natin sa Diyos lahat ng ating ginagawa, lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang.